Ang alamat ng butiki, mga kwentong hango sa mga pahina ni Bathala. Makinig at mamangha! Noong unang panahon, sa isang kahariang sagana sa sikat ng araw, may isang prinsesang nagngangalang Luningning. Mahal na mahal niya ang liwanag, ngunit linggid sa kaalaman ng marami. Mayroon siyang malaking takot sa pagdating ng dilim. Gabi-gabi, bago matulog si Prinsesa Luningning, tinitiyak niyang may isang espesyal na lamparang ginto na nagbabantay sa kanya, ang tanging nagbibigay sa kanya ng tapang para harapin ang gabi. Ngunit isang gabi, sa gitna ng malakas na ihip ng hangin, ang apoy sa lampara ay biglang namatay. Ang silid ay binalot ng kadiliman at ang takot ay agad na yumakap sa puso ng prinsesa. Sa isang sulok ng silid, isang munting nilalang na nagngangalang Tiktik ang nakarinig sa mahinang paghikbi ng prinsesa. Si Tiktik ay maliit lamang at tulad ng prinsesa, takot din siya sa dilim. Naawa si Tiktik sa prinsesa kahit nanginginig ang sarili niyang mga paa sa takot. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Huminga siya ng malalim at nag-ipon ng lakas ng loob. Buong puwersa niyang ipinagpag ang kanyang buntot. Sa bawat pag-uga, isang kislap ng liwanag ang lumitaw. Mulit-muli niya itong ginawa at ang maliliit na kislap ay nagsimulang dumikit sa kanyang balat na parang mga bituin. Dahan-dahang lumapit si Tiktik sa kama ng prinsesa. Ang kanyang katawan ay nagliliwanag na ngayon. Ang kanyang maliliit na paa ay lumilikha ng tunog na tik-tik-tik sa sahig na kahoy. Nakita ni Prinsesa Luningning ang papalapit na liwanag. Hindi ito malaki, ngunit sapat na para pawiin ang kanyang takot. Napangiti siya sa munting nilalang na nagdala ng ilaw sa kanyang madilim na gabi. Ang kabutihan ni Tiktik ay nakita ng isang diwata ng liwanag. Bilang gantimpala sa kanyang tapang, ginawa ng diwata na permanente ang mga kumikinang na butil sa katawan ni Tiktik. Mula noon, ang nilalang na ito ay tinawag na butiki mula sa mga butil ng liwanag sa kanyang katawan at sa tunog na tiktik ng kanyang mga paa. At hanggang na ngayon, ang mga butiki ay patuloy na nag-aalay ng kanilang munting liwanag. Isang paalala na kahit ang pinakamaliit na ilaw ay kayang talunin ang pinakamalaking dilim. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.